Hello mga karelasyon. Alam nyo ba na mayroong mga personality or ugali ang babae na mas nag-e-enhance sa physical na kagandahan nito? Ang panlabas na anyo ay kumukupas. Pero ang karakter at ugali ay nananatili. At ito ang tunay na nagpapatingkad sa kagandahan ng isang babae. So kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. Number 1, ito yung pagiging mabait or ito yung kindness. Alam nyo, ito yata ang isang universal na katangian na kapag meron ka, sigurado na malayo ang mararating mo. Mararamdaman ito ng ibang mga tao sa paligid mo. So, kung ikaw yung babae na mabait sa kapwa, meron kang compassion, sigurado na ito ay mapapansin ng mga kalalakihan. Napaka-positibo ang magiging epekto nito sa iyong pagkatao. At sa usaping relasyon, malayo ang mararating mo. Sigurado na mas mamahalin ka, magugustuhan ka ng lalaki. Okay? Number 2, ito yung katapatan at integridad. O ito yung pagiging honest. Alam niyo, sa isang relasyon, mahalaga na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung ikaw yung babae na mahilig gumawa ng sari-saring mga kwento, nag-iimbento ng mga bagay-bagay para lang sa kapakanan mo, para lang sa personal na gains mo sa relasyon o sa buhay, hindi yan magtatagal. Okay? Kasi nga, di ba, wala namang sikreto na hindi rin sisingaw. There will come a time na malalaman din yan, okay? Kaya kapag ganito ka, pagdating sa relasyon, hindi magiging successful yan, okay? Kasi kapag ikaw ay bulaan, puro ka kasinungalingan, bagsak ang tiwala, ang trust ang masisira dyan. At kapag nakita na ito ng partner mo, sa tingin mo ba, magiging okay pa kayo? Hindi na. Magkakaroon yan ng trust issues, okay? At mahirap nang ibalik yung dating tiwala kapag nagkaroon na ng lamat. Kaya ladies, maging tapat ka sa partner mo. Magsabi ng katotohanan at malayo ang mararating mo sa relasyon kapag ganyan. Mas magiging matatag ang pagmamahalan kapag kayo ay honest sa isa't isa. Number 3, ito yung nagpapakita ka ng gratitude. O ito yung nagpapasalamat ka sa mga bagay-bagay na natatanggap mo or yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga biyaya na natatanggap mo. Ikaw ay nagpapasalamat sa kapareha mo. Pinapakita mo na natutuwa ka, na-appreciate mo ang mga sacrifices, mga kapaguran na ginagawa ng partner mo para sa inyong dalawa. Kapag ganito ang pinapakita mo sa partner mo, kahit papaano ay napapawi ang kanyang pagod sa araw-araw na trabaho. At kapag ganyan ka, matutuwa pa ang partner mo. Alam niya, nararamdaman niya na sinusuportahan mo siya, na na-appreciate mo ang kanyang mga effort. Okay? At ito ang mas mahalaga sa relasyon, yung pagpapakita ng pagsuporta sa karelasyon. Okay? Number 4, pagiging magalang at may etiquette. Napakahalaga ng may paggalang sa kapwa, sa mga nakakatanda, sa mga magulang. Kapag nasa relasyon ka, bilang babae at meron ka ng karelasyon, inoobserbahan din ng lalaki kung paano ka makitungo sa kanyang mga magulang, sa mga kaanak niya, sa side niya. Kasi mahalaga sa relasyon na nagkakasundo kayo, na iginagalang mo rin yung mga kaanak niya, lalo na sa kanyang mga magulang. Huwag kang magpakita ng attitude, okay? Hanggat maari, iwasan mo na makipag-away. Ang pagiging magalang o pagkakaroon ng magandang etiquette ay hindi natatapos dyan. Kahit saan ka mapunta, kapag meron ka nito, malayo ang mararating mo. At pagdating sa itsura,
sa iyong personality, marami ang makakapansin at magkakagusto sa iyo. Okay? Number 5, pagiging authentic. Ito yung ikaw ay iba. Alam nyo ladies, ang attraction, lalong-lalo na sa relasyon, kapag nakita ng isang lalaki na pareho ka lang sa karamihan, ikaw ay walang pagkakaiba sa majority ng kababaihan. Pero kapag ikaw ay kakaiba, sigurado na kapansin-pansin yan sa mga lalaki. Kaya kung meron kang personality or ugali, character, o gawain na iba sa karamihan, yun ang mas bibigyan mo ng pansin. Alagaan mo yan. Kapag ganyan, mapapansin ka ng lalaki dahil sa kakaiba ka sa karamihan. Kahit ikaw ay hindi kagandahan, pero itong mga qualities mo ay kakaiba, authentic, ika nga, sigurado na yan ay mapapansin ng lalaki dahil ikaw ay iba. Number 6, disiplinado ka sa sarili mo. Alam nyo ba na napakahirap disiplinahin ang sarili? Karamihan, yan ang weakness nila. Kahit gusto mong magpapayat, gusto mong ma-achieve ang isang magandang pangangatawan, pero kapag wala kang disiplina, puro kakain, wala kang ginagawa, hindi ka nag-exercise, ano ba ang magiging resulta niyan? Wala. Malaki ka pa rin, mabigat ka pa rin, mas lalo pang dumagdag ang timbang mo. O kaya sa usaping paggastos, madalas hindi natin nakokontrol yung mga gusto natin ma-achieve o ma-attain sa mga bagay-bagay. Lalo na yung mga gadgets, mga phone, mga damit. Kahit alam mo naman na marami ka pang ganon, sige ka pa rin ng sige. At yung kawalan ng disiplina mo, iyan din ang magiging kasiraan mo. Okay? Kapag ikaw na ay may karelasyon, dapat alam mong kontrolin ang sarili mo. Kaya yung disiplina na yan, napakahalaga yan. At isang ugali na mas na-enhance yung itsura, kagandahan mo kapag meron ka nito. Okay? Number 7, may mababang loob. Ito yung pagiging humble. Kabaliktaran nito yung pagiging hambog na madalas ayaw at kinaiinisan ng karamihan, di ba? So, wala kang mapapala kapag ikaw ay puro yabang. Pansinin mo sa paligid, yung mga tao na ang iingay, puro na lang pabida, sobrang yabang, naiirita ang mga tao sa mga yan. Paano ka magugustuhan ng isang lalaki kapag mas pinapairal mo yung pagiging mayabang mo? Ayaw mong tumanggap ng mga pagkakamali. Sa halip ay mas lalo mong ipinapakita yung karakter mo na sobrang hambog ka. Huwag pong ganon. Wala kang mararating dyan. Puro kaaway pa ang maidudulot niyan. Okay? Kaya kung gusto mong magustuhan ka ng lalaki, stay low. Magiging humble ka. Pangalagaan mo yung pagiging mababang loob. Marami ang magkakagusto sa iyo. Okay? 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon, ang ilan lamang sa maraming kaugalian na mas pinapatingkad ang taglay mong kagandahan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.